Sa mundong ito, may mga taong tinatawag na Infinite na nagtataglay ng kahangahangang kakayahang maalala ang kanilang mga nakaraang buhay. Ang Infinite ay nahahati sa dalawang grupo, ang mga mananampalataya na ginagamit ang kanilang kaalaman at kakayahan upang tumulong sa sangkatauhan, at mayroong mga nihilist na galit sa pagiging immortal at nais wakasan ng pag-iral ng tao upang makapagpahinga ng payapa. Ang eksena ay napunta sa 1985 sa Mexico City, kung saan mabilis na nagmamaneho si Treadway upang makatakas sa pulisya at sa lalaking nagngangalang Bathurst. Tinawagan ni Treadway ang mga kaibigan na sina Abel at Leona na tumatakas sa malapit sakay ng kotse. Binanggit niya ang bagay na tinatawag na itlog na ninakaw nila mula kay Bathurst. Habang nagiging tensyonado ang sitwasyon, inutusan ni Treadway si Abel na tumingin sa loob kung hindi siya makakatakas ng buhay. Desperado na makatakas, pinaandar ni Treadway ang sasakyan diretso sa tulay. Nalaman natin na mayroon siyang kapangyarihan habang mahimalang tumalon mula sa sasakyan at dumapo sa crane boom nang walang pinsala. Mula sa posisyong ito, wala siyang nagawa habang pinagmamasdan na tinambangan ng truck ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay sinabi ng nasugatan na Leona kay Abel na hahanapin niya siya sa simula, kasabay ng pagbaril ni Bathurst ng espesyal na sandata. Lumipat ang eksena sa taong 2020 kung saan nagising si Evan mula sa bangungot na ito. Nang maglaon, dumating siya para sa interview sa trabaho, na sa simula ay tila maayos, ngunit biglang pinag-usapan ng taga-interview ang nakaraan ni Evan. Ibinunyag na siya ay may schizophrenia at minsang binali ang braso ng customer matapos saktan ng taong iyon ang waitress. Sinubukan ni Evan na ipaliwanag na nagbago na siya at ang bumuti ang mental health, ngunit tumangging maniwala ang taga-interview, kaya ininsulto siya ni Evan bago umalis. Nang maglaon, nag-aalala si Evan tungkol sa pambayad ng upa, pambili ng pagkain, at higit sa lahat, ang gamot niya sa schizophrenia. Pagkatapos ay gumawa siya ng sinaunang espada at nakakagulat sa kabila ng hindi pa niya natutunan ng kasanayang ito na patunayang napakahusay niya dito. Sa sumunod na eksena, ibinenta ni Evan ang espada sa gangster kapalit ng gamot sa schizophrenia. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang mga bagay nang bigyan siya ng gangster ng mas kaunting dosis kaysa sa napagkasunduan. Ang masaklap pa, tinangka ng gangster na putulin ang braso ng kasintahan niya para subukan ng talas ng espada. Ikinagalit ito ni Evan na mabilis na dinisarmahan ng mga gangster at sinabihan ng babae na tumakas. Tinangka ng mga gangster na salakayin siya, ngunit iniwasan niya ang mga atake at nakatakas dala ang espada at mga gamot. Gayunpaman, di nagtagal, nagsimulang magkaroon ng mga pangitain si Evan tungkol sa nakaraan kung saan siya ay bumagsak sa bubong ng kotse at inaresto ng mga pulis. Nang maglaon sa istasyon ng pulisya, lumitaw ang kalbong lalaki upang tanungin si Evan at iniabot sa kanya ang kanyang espada. Ikinwento niya ang ilang mga pangyayari mula sa kanilang mga nakaraang buhay, ngunit walang ideya si Evan kung ano ang sinasabi niya. Lumalabas na noong teenager si Evan, inukit niya ang pariralang, tingnan ng loob, sa kanyang dibdib gamit ang cutter. Tinanong siya ng kalbo kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sinabi ni Evan na wala siyang ideya. Pagkatapos ay inilagay ng lalaki ang ilang mga armas sa mesa mula sa sinasabing nakaraang buhay ni Evan, ngunit iginiit ng huli na wala sa mga ito ang pag-aari niya. Lalong nagalit, ang kalbo ay naglagay ng bala sa baril at nagbanta ng hihilahin ng gatilyo tuwing sasagot si Evan ng, "Hindi ko alam." Nakakagulat, gumana ang pamamaraan, at sa ilalim ng napakalaking presyon, biglang nakaranas si Evan ng pangitain at nakilala ang isa sa mga armas. Ikinatuwa ito ng kalbo na nagsabing sila ay dating magkaibigan at matagal nang magkakilala. Ngunit biglang may bumangga sa pader at may tumalon na babae. Tinulungan niya si Evan na makatakas at pinaputukan ng kalbong lalaki. Pagkatapos ay sinabihan niya si Evan na pumasok sa sasakyan at sumunod din ang nalilitong lalaki bago sila umalis. Sinimulan siyang habulin ng kalbo at ng mga pulis, ngunit sa kalaunan ay nakatakas ng ligtas ang dalawa. Nang maglaon, ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Nora at dinala siya sa garahe para makasakay sa eroplano. Pagkatapos ay ibinunyag niya na may humigit kumulang 500 tao sa mundo na naaalala ang lahat ng kanilang nakaraang buhay at kilala sila bilang Infinite at isa si Evan sa kanila. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit siya ay nagtataglay ng mga kasanayan na hindi niya natutunan at marunong pa ng Russian dahil siya ay Ruso sa nakaraang buhay. Lumalabas na ang mga pangitain na nararanasan niya ay hindi guni-guni kundi mga alaala sa nakaraang buhay. Nagulat si Evan sa lahat ng ito, ngunit dahil wala namang mawawala sa kanya, nagpasya siyang sumunod para malaman ang katotohanan. Sa ibang lugar, nakita natin ang kalbo na sumasailalim sa kakaibang pagpapahirap sa ilang kadahilanan. Ang kanyang partner, si Shin, ay nagpaalam sa kanya na nakatakas ang dalawa sakay ng eroplano, kaya sinabi ng kalbo na dapat nilang hulihin si Evan sa anumang paraan dahil siya ang susi sa pagkuha ng itlog. Samantala, sa eroplano, sinabi ni Evan kay Nora na ang kalbo ay si Bathurst na siyang pinuno ng mga nihilist. Sa kabaligtaran, si Nora ay kabilang sa grupo ng mga mananampalataya na nakikita ang kanilang kakayahan bilang responsibilidad sa halip na sumpa. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa lugar na tinatawag na hub, ang pangunahing base ng operasyon ng mga mananampalataya. Napansin ni Evan ang mga alagad na nagsasanay sa ilalim ng babae na nagngangalang Trace at lahat sila ay yumuko nang makita siya. Sa puntong ito, nabigla si Evan nang sabihin ni Nora na siya ang reinkarnasyon ng kanilang maalamat na mandirigma, si Treadway. Nakilala rin ni Evan ang babaeng nagngangalang Garrett na pinuno ng teknolohiya at pananaliksik.
Nang maglaon, ipinakita nila kay Evan ang hologram at isiniwalat na sina Bathurst at Treadway ay magkaibigan sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, 300 taon na ang nakalilipas, napagod si Bathurst sa muling pagkakatawang tao at nagsimulang maghanap ng paraan upang pigilan ito. Dinisenyo niya ang DNA bomb na tinutukoy bilang ang itlog na nilayon upang sirain ang lahat ng nabubuhay na bagay sa pamamagitan ng pagpuksa sa kanilang mga gene na magiging sanhi ng malawakang pagkalipol. Noong 1985, ninakaw ni Treadway ang itlog at pinatay pa ang mga siyentipiko para hindi na muling makagawa. Sinabi ni Nora kay Evan na kailangan niyang magsanay dito hanggang sa mabawi ang buong alaala ng kanyang nakaraang buhay dahil siya lamang ang nakakaalam kung nasaan ang itlog. Nang marinig ito, natigilan si Evan at agad na dinala sa silid kung saan napansin niya ang dati niyang katawan na nakapreserba. Sa tingin niya ay labis itong nakababahala, ngunit ipinaliwanag ni Garrick na ang katawan ay pinananatili sa isang cryogenic acid matrix na nagpapanatiling buhay sa cells. Lumalabas na sinusubukan nilang maunawaan ang agham sa likod ng kung ano sila dahil nagawang manipulahin ni Treadway ang enerhiya ng mundo sa paligid niya. Nagtataglay siya ng mga kasanayan na higit pa sa kakayahan ng tao na nagpapaliwanag sa hindi kapanipaniwalang pagtalon niya sa Mexico. Kinabukasan, dumaan si Evan sa mental at physical training session para mahasa ang kakayahan at para makatulong na mabawi ang mga alaala. Isang araw, nakilala niya ang Infinite na nagngangalang Kovac na nagtatrabaho sa lab at nagbunyag na sinusubukan nilang pag-aralan ng espesyal na sandata ni Bathurst na tinatawag na Death Runner. Lumalabas na dahil hindi nila kayang pumatay ng Infinite at maaari lamang sirain ng katawan, nagagawa ng Death Runner na ikulong ang kamalayan sa loob nito tulad ng USB na nag-iimbak ng impormasyon at makukulong ito doon magpakailanman. Gamit ang sandata na ito, pinatay ni Bathurst ang humigit kumulang 200 na nananampalataya at inimbak ang kanilang mga kaluluwa sa mga hard drive. Pagkatapos, pinuntahan ni Evan si Nora at sa pagtingin sa mga lumang larawan, nalaman natin na siya si Leona, ang babaeng ipinakita sa simula ng pelikula. Ibinahagi din niya ang tungkol sa kasintahan na si Abel at kung paanong sa bawat reincarnation ay nagtatagpo sila sa templo ng Angkor Wat na tinatawag nilang simula. Ilang siglo na silang nagkokonektang muli sa ganitong paraan, ngunit mula noong 1985, hindi na muling nagkatawang tao si Abel na nangangahulugang ikinulong ni Bathurst ang kamalayan nito gamit ang Death Runner. Sa mga sumunod na araw, ang koponan ay walang sawang nagtrabaho upang tulungan si Evan na mabawi ng buo ang mga alaala, ngunit tila hindi epektibo. Lumalabas na unti-unting bumabalik ang alaala ng Infinite habang sila ay lumalaki, at sa pagbibinata o pagdadalaga, dapat ay naaalala na nila ang lahat. Pagkatapos ay tinansya ni Garrick na dahil sa aksidente, si Evan ay nagkaroon ng metal plate sa ulo na humahadlang sa brainwaves, kaya hindi niya naabot ang pagbibinata. Higit pa rito, paulit-ulit siyang isinailalim sa electroshock therapy upang gamutin ang kanyang schizophrenia na sumira sa isipan niya at humadlang na bumalik ang mga alaala sa nakaraan. Nang walang ibang opsyon, nagpa siya ang grupo na hanapin ng lalaking nagngangalang Artisan, isang Infinite at nalubhasa sa paggana ng utak. Si Evan, na sinamahan ni Nora, Kovac at Trace, ay umalis upang hanapin si Artisan. Pagkatapos nito, sinalakay ni Bathurst at ng kanyang hukbo ang hub. Binihag niya ang karamihan sa mga Infinite at sinimulang tanungin si Garrick. Lumilitaw na sina Bathurst at Garrick ay magkasintahan sa kanilang mga nakaraang buhay at nagbanta si Bathurst na gagamitin ng Death Runner kung hindi niya sasabihin ang lokasyon ni Evan. Sa ibang lugar, nakarating si Evan at ang grupo sa kasino at pumasok sa nakatagong underground lab kung saan sa wakas ay nahanap nila si Artisan. Humingi sila ng tulong sa pagpapanumbalik ng mga alaala ni Evan na sinangayunan naman ng lalaki. Ipinaliwanag ni Artisan na kapag ang tao ay nasa bingit ng kamatayan, nakikita nila ang kanilang buhay. Nagdisenyo siya ng aparato na maaaring pilitin ang prosesong ito na naglalagay sa tao sa bingit ng kamatayan upang pilitin silang alalahanin ang kanilang nakaraan. Gayunpaman, ang panganib ay napakataas at si Evan ay maaaring mamatay sa panahon ng pamamaraan. Binigyan siya ni Nora ng pagpipilian at pagkatapos mag-isip ng mabuti, sumang-ayon si Evan na ipagsapalaran ng buhay kung nangangahulugan ito ng pagliligtas sa sangkatauhan. Samantala, sa kasino, nilapitan si Bathurst ng babaeng nag-abot sa kanya ng telepono. Lumalabas na ang tusong lalaki ay nagtanim ng kamera at mikropono sa loob ng lab ni Artisan at ngayon ay pinapanood ang lahat ng nangyayari. Bumalik sa lab, inilagay si Evan sa makina na puno ng tubig upang malunod. Di nagtagal ay nagsimulang maalala niya ang nakaraan noong gabing iyon sa Mexico, ngunit hindi nagtagal ay nahirapan siyang manatiling may malay. Nag-alala si Nora at nagtanong kung dapat nila siyang palayain, ngunit sinabihan sila ni Artisan na maghintay pa ng ilang minuto. Sa matinding sandali na ito, naalala ni Evan kung paano sinabihan ni Treadway si Abel na tumingin sa loob kung hindi siya makalabas ng buhay. Di nagtagal, nagsimulang bumaba ang vitals ni Evan at nawalan ng malay, kaya sa wakas ay pinalaya siya ng grupo. Sinubukan nila ang chest compression para gisingin siya, ngunit tila hindi epektibo. Samantala, patuloy na inaalala ni Evan ang mga alaala at naging malinaw na namatay si Treadway di nagtagal pagkatapos mapatay ang mga kaibigan noong gabing iyon. Inakala ng grupo na patay na siya at nagsimulang umiyak nang biglang nagising si Evan. Nang magkamalay siya, ibinunyag ni Evan sa lahat na napagtanto niya na siya si Treadway. Tinanong siya ni Kovac kung nasaan ang itlog, kaya ipinaliwanag ni Evan na nasa katawan niya ito at sa nakaraang buhay, hiniling niya kay Abel na tingnan ng loob kapag namatay siya.
Lumilitaw na itinago ni Treadway ang itlog sa loob ng kanyang huling katawan, alam na walang sino man ang mag-iisip na tumingin doon. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang grupo, ngunit si Bathurst, na nakikinig sa lahat, ay agad na nagpadala ng mga tauhan upang salakayin ang mga Infinite. Mabilis na binaril si Trace at natamaan din si Evan sa tiyan. Sa kabutihang palad, si Evan at ang iba pa ay nakatakas sa nakatagong daanan. Gayunpaman, nagpa siya si Kovac na manatili upang harapin si Bathurst at ang hukbo. Matapang siyang nakipaglaban at pinabagsak ang mga sundalo gamit ang mga pampasabog, ngunit kalaunan ay natagpuan siya ni Bathurst. Pagkatapos ng matinding labanan, dinaig ng masamang tao si Kovac at ginamit ang Death Runner upang ikulong ang kanyang kaluluwa. Sa ibang lugar, maraming dugo ang nawala kay Evan at walang malay na ikinabahala ni Nora at Artisan. Nalaman nila na ninakaw na ng kaaway ang katawan ni Treadway mula sa hub at dinala ito sa Scotland, kaya't nagpa siya si Nora na harapin si Bathurst mag-isa habang nananatili si Artisan upang alagaan si Evan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Bathurst sa Scotland at nasa kanya ang patay na katawan ni Treadway. Pagkatapos ay binuksan niya ang katawan at nakita ang itlog sa loob na labis na ikinatuwa ng lahat. Hiniling niya kay Shin na subukan ito at pareho silang natuwa nang mapagtanto na ang sangkatauhan ay magwawakas na. Sa ibang lugar, tuluyang nagkamalay si Evan at napagtanto na tinahi ni Artisan ang kanyang sugat. Nag-alala siya nang malaman niyang mag-isang umalis si Nora para harapin ang kalaban. Sinubukan niyang umalis at nang tangkaing pigilan siya ni Artisan, pinagalitan siya ni Evan dahil sa kapabayaan at umalis mag-isa. Sa isa pang eksena, ipinaalam ni Shin kay Bathurst na nasubukan na ang itlog at mabilis nilang inilagay ito sa bomba at inihanda para ilunsad. Lingid sa kanilang kaalaman, si Nora ay nasa labas ng mansyon at pinaputukan si Bathurst na muntik ng matamaan ng bala. Ang galit na lalaki ay nagpadala ng drone at hukbo upang talunin siya. Mabangis na lumaban si Nora, ngunit mabilis siyang nalamangan at sa sandaling tila wala ng pag-asa, dumating sina Evan at Artisan upang tulungan siya. Sinira ni Artisan ang mga drone mula sa helicopter habang si Evan ay lumapit kay Nora. Sumugod ang dalawa patungo sa mansyon habang umiiwas sa mga pag-atake sa daan. Samantala, inilagay ni Bathurst ang bomba sa loob ng eroplano at nagpas siyang lumipad mula doon. Sa ibang lugar, lumapit sina Evan at Nora sa mansyon kung saan napansin sila ni Shin at nagpaputok na nagpabagsak sa kanilang sasakyan. Walang pinsala si Evan, ngunit nasaktan ng husto si Nora. Anuman, ang dalawa ay tumangging sumuko at mahusay na pinatay ang lahat ng mga gwardya sa labas ng mansyon. Sa sandaling ito, napansin nila ang pag-alis ng eroplano, kaya't hiniling ni Nora kay Evan na sundan si Bathurst dahil kailangan niyang manatili upang sirain ang lahat ng mga hard drive na nagkulong sa kamalayan ng iba pang mga Infinite. Sumang-ayon si Evan at mabilis na nagmaneho ng motorsiklo habang sinusubukan ni Nora na pumasok sa mansyon at nakipaglaban kay Shin na humarang sa kanya. Ang dalawa ay nasangkot sa matinding laban at nagdulot ng malubhang pinsala sa isa't isa, ngunit sa huli, nanalo si Nora at sinaksak si Shin hanggang sa mamatay. Nasugatan din siya ng husto at bumagsak sa lupa habang nilalapitan siya ng ilang sundalo. Tila malapit na siyang tambangan, ngunit sa tamang sandali, dumating si Artisan sakay ng helicopter at pinaputukan ang mga sundalo. Pumasok ang dalawa sa mansyon at natigilan ng makita ang lahat ng kanilang mga kaibigan na nakulong sa pag-aaral. Sa ibang lugar, si Evan ay nakasakay sa motorsiklo mula sa bangin at mahimalang lumapag sa pakpak ng eroplano. Pagkatapos ay ibinaon niya ang espada sa pakpak ng eroplano habang ibinagsak ang motorsiklo sa isa sa mga turbine. Nagpanik si Bathurst na desperadong sumubok na baligtarin ang eroplano para itapon si Evan. Gayunpaman, inilabas ni Evan ang parehong pambihirang kapangyarihan. Ikinagulat ito ni Bathurst at hindi nagtagal ay hiniwan ni Evan ang tuktok ng eroplano gamit ang espada at pumasok sa loob. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nahanap na ni Evan ang bomba at nagpas siyang i-deactivate ito, ngunit biglang lumitaw si Bathurst sa likod niya at bumaril. Nawala ng malay si Evan at sumulong si Bathurst patungo sa bomba upang i-activate ito, ngunit bago pa siya makakilos, biglang bumangon si Evan na hindi nasugatan. Lumilitaw na ang bala ay tumama sa steel plate sa likod ng kanyang ulo at hindi nasaktan ang utak niya o kung anuman. Sa pamamagitan nito, naglaban ang dalawang lalaki at sinubukan ni Bathurst na barilin si Evan, ngunit madaling naiwasan ng huli ang mga bala gamit ang espada. Kasabay nito, ang eroplano ay nagsimulang mawalan ng kontrol at nahihirapan ng piloto na ibalik ito sa normal. Sinubukan ng determinadong Evan na sirain ang itlog gamit ang espada, ngunit pinigilan ni Bathurst. Napagtanto na malapit na silang bumagsak, itinapon ni Bathurst ang bomba sa labas ng eroplano, ngunit tumalon si Evan kasunod nito at sinunggaban nito sa himpapawid. Sumunod si Bathurst at ang dalawang lalaki ay muling nakibahagi sa mabangis na labanan sa himpapawid upang makontrol ang bomba. Sa gitna ng kaguluhan, nagawang barilin ni Evan si Bathurst gamit ang Death Runner at tinupad ang hiling upang hindi na muling mabuhay. Pagkatapos ay matagumpay niyang nadisarmahan ng bomba bago nahulog sa karagatan na ikinamatay niya. Bumalik sa mansyon, nagalok si Artisan na ilayo si Nora ngunit tumanggi siya at sinabing kailangan niyang tulungan ng mga nakulong na kamalayan. Pumayag siya at nagpaalam sa kanya na may mabigat na loob bago umalis ng mansyon. Naalala ni Nora ang mga huling sinabi niya kay Abel kung saan nangako silang magkita sa simula at naging emosyonal. Pagkatapos ay gumamit siya ng pampasabog upang pasabugin ang sarili kasama ang buong lugar na sinira rin ang lahat ng mga hard drive.
Ang eksena ay nag-fast forward ng ilang taon kung saan sina Nora at Abel ay isinilang na muli at ngayon ay mga teenager. Nagkita silang muli sa Angkor Wat sa Cambodia, ang templo na tinatawag nilang simula. Sa ibang lugar, si Evan ay ipinanganak na muli at ngayon ay 14 anyos na binatilyo na naninirahan sa Jakarta kung saan siya ay nagsasanay ng martial arts. Isang araw, binisita siya ng matandang artisan at ibinigay ang numero sa ama ng bata. Hiniling niya na makipag-ugnayan sa kanya kapag nagsimulang magtanong ang binatilyo tungkol sa kanyang ama na ipinagtaka ng lalaki. Pagkatapos ay ibinigay ni artisan sa bata ang espada at ipinahayag na ito ay pag-aari niya. Sa sandaling hinawakan ng bata ang espada, bigla niyang naalala ang lahat ng kanyang nakaraan at tinanong si artisan, bakit ngayon ka lang dumating? Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.